Patuloy na nagiging positibo ang pananaw tungkol sa ating ekonomiya. Kunin natin ang saloobin ng isang investment analyst at suki na rin ng PTV4 sa tanghaling ito. Magandang tanghali po si Ginoong Astro del Castillo. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali kayo, magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Aba, sir, matanong ka na po, ano po ang inyong nakikitang bright points po sa sari-saring magandang ratings po na naglalabasan lately po? Tama yun, no? Talagang maganda yung growth natin during the first 6 months, no? Actually, medyo mas maganda rin compared to our neighboring countries, no? Madaming storya, no? Ang storya niyan tuloy-tuloy ang pag-rate nga ng mga rating agencies natin ng maganda. Yung mga foreign investment houses ay talagang kumpiyansa sa atin, no? So kaya yung mga investments, mga remittances, no? Mga BPO businesses and other industries, no? Especially on tourism, medyo tuloy-tuloy ang paglakas mo or pagbangon. Apo, sir, bilang investment analyst po, saang larangan po kayo o industriya nyo po nakikita na magandang mamumuhunan po ang isang prospective investor po? Well, dun sa mga professional investors, talagang yung mga industries na talagang sinusuporta ng gobyerno, talagang major yung kanilang mga programa. Mainly, ito yung mga infrastruktura, mga BPOs, no, mga tourism. Pero kung tayo ay single proprietorship lang, madami pa rin ng oportunidad sa ating ekonomiya. Andiyan pa rin naman yung malakas na pagkonsumo ng ating mga kababayan. Siguro kung ano yung expertise nila na nasimula nila abroad, pwede nilang dalhin dito. No? Pag-open ng internet shops, malakas pa rin, no? Mga cellphones, no? So talagang the opportunity remains. Apo, sir, ano po yung mga maaaring maging epekto ng economic conditions sa Europa, sa mga ekonomiya po sa Asia-Pasipiko? At paano po natin ito maiiwasang madamay kung ano man po yung masamang development mayroon po ang Europa o sa Europa po? So, tama po, talagang ang nakakahila lang sa ating pababa talaga ay yung ating yung global economy, no? Yung sa Europa, no? Pati yung Amerika, no? Halos ang bagal pa rin ng kanilang pag-usad, no? Sa ating region, ang China naman ay nagpapakita na yan ng paghina, no? Siguro masishield natin sarili natin by yung gobyerno natin maging proactive, no? Kung ano yung weaknesses natin nila, baka pwede natin take advantage, no? Pwede natin hikayatin sila na lumipat dito, mag-invest dito dahil very competitive na tayo at inaayos natin yung ating mga dapat iayos yung na sinasabi nila noong nakaraan, no? Good governance is there, no? Infrastructure is it's really being seriously addressed to, no? So yan yung mga nakikita natin. Apo, sir, sinasabi rin po na iba-iba po ang paraan para makitang mabuti ng mga credit rating institutions ang mga datos na nagiging basehan po ng kanilang konklusyon. Pero overall po ba, ano po ba yung plus side po umano ng Pilipinas sa mga nakalipas na buwan? Bakit po nagkakaganito, sir? Well, okay. Ang rating agencies naman talaga tinitingnan lang naman nila yung ating fiscal position. Ano? Nakikita nila na mas maayos na tayo mangolekta ng buwis, mas marunong na tayo gumastos ng tama, no? May kakayahan na tayo talaga na slowly na bayaran ng ating mga pag-uutang, no? Basically, na-sustain natin at masapaganda pa natin yung mga reforma, no? Na kailangan ng isang bansa, no? At mas nagugustuhan na itong mga rating agencies at mga financial foreign institutions. Apo, sir, itinaas din po ng Standard & Poor ang growth forecast po ng Pilipinas. Mas mataas po kesa sa dating projection po nito. Ngayon po, ano po ang kailangang gawin ng bansa para po maabot ang growth forecast na ito, sir? Tingin naman natin na we're on the right track. No? Talagang focus lang dun sa pag-boost ng private business deals, no? Government spending, no? Mapalakas pa yung iba't ibang industriya. Ang Standard & Poor's ito sa mga konservatibo na nag-estimate, no? So, karamihan naman ng ibang pribado sektor at mga dayuhang mga institusyon, medyo mas mataas naman talaga ang kanilang projection, no? Actually, start of the year, the range was around 4% to 7%, So, ang laki ng range, no? Ngayon, nag-a-adjust na sila pataas, no? Dahil nakita na nila yung katayan natin na masustain yung economic momentum. Alright, well said po. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo po si Ginoong Astro del Castillo, isang investment analyst. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo.